Welcome to Donmar TV News Channel. Yan po ang pinaka-tweet ni Miss Kris Aquino. Hindi magnanakaw ang mga Aquino. Hindi sila katulad ng mga Marcos. Nako po. Ulitin natin Hindi magnanakaw ang mga Aquino. Hindi sila katulad ng mga Marcos. Alam mo, Chris, I believe sa sinabi mong yan. Ito makinig ka, Chris. Alam mo, tinuturo mo ang pamilya Marcos na sinasabi mo hindi sila katulad ng mga Marcos. Alam mo, isipin mo nga, Chris. Isipin mo. Ano bang nasa kasaysayan? Ano ba yung nasa Juan Luna? Hindi ba nakalagay doon? Ipinatago yung mga ginto, yung mga ilang kaperahan, di ba? Sa lola't lola mo, di ba? Ni Juan Luna. Now, at ang mga lolo mo na mga Aquino, hindi ba nasa kasaysayan din ng mga makapili? Di ba? Nasa kasaysayan, tapos sasabihin mo, ang pamilya Aquino ay hindi kawatan. Hindi ka ba nahihiya niyan? Yung nangyari sa Saba, yung nangyari doon sa mga biktima ng Yolanda, hindi ba pinagnakawan ng kapartido ng kapatid mo? Ano yung pinaka-latest? Buti nga namatay na yung kapatid mo Di ba? Di ba buti nga namatay na si dating Pangulong Benigno Simeon Panot Aquino Mongoloy? Di ba? Alam mo, baka ngayon nasa impyerno na yun Di ba? Alam mo, Chris, ang pinaka-the best sa'yo, kung sino man ang kandidato mo, ikampanya mo. Kung sa tingin mo, may nakikinig pa sa'yo, may naniniwala pa sa'yo, at sa tingin mo makakatulong ka sa iyong kandidato kung sino man kandidatong pakantutin din na si Leni Robredo na lawlaw ang suso, go ahead! Wala kaming pakialam sa kandidato mo. Now, huwag kang magsabi na hindi katulad ng pamilya mo ang mga Marcos. Alam mo Chris, parehas lang ang pamilya mo at ng mga Marcos na kawatan sa bansang Pilipinas. Alam niyo doon sa mga salsalista, wala akong pakialam sa inyo mga putang ina ninyo, magalit kayo sa akin. Hindi po natin madidelay, hindi po natin mabubura, nakalagay na po sa kasaysayan, nakawatan din ang mga Marcos. Parehas lang silang kawatan na pamilya at Aquino at ang Marcos. Ang sabi nga nila, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Ngayon, parehas lang na magnanakaw ang angkan ninyo, Chris. Parehas lang kayo. Kaya huwag ka masyadong nagmamalinis. Huwag kayong nagmamalinis. Kasi alam mo, Chris, ang problema sa'yo, masyado kang believe sa sarili mo Magtuturo ka na hindi katulad ng pamilya nyo ang mga Marcos. Alam mo, manang-mana ka sa lolo mo na makapili. Putang ina, 2022 na tayo, Chris. Huwag mong bilugin ang taong bayan. Huwag mong paikutin sa kaartihan nyo, sa kadramahan ninyo, kung anong kaikikan ng showbiz ninyo. Ang kailangan namin ngayon, tunay na serbisyo. Tunay na maglilingkod sa bayan. Hindi yung maglilingkod kuno sa bayan, pero magnanakaw lang sa bayan. Alam nyo guys, sa mga nanonood sa atin, hati tayo May mga Bongbong Marcos dyan, meron dyan ng mga Lacson. Alam nyo guys, kung gusto natin ipagpatuloy ang nagawa ni Pangulong Duterte, doon tayo sa karapat-dapat. Doon tayo sa tama. Huwag tayong susuporta ng mga kawatan na kandidato. Tandaan po natin yan. Ito pa si Kupal.
O, ito pa na yun ako po. O, Wilmar, black ka na. O, ganun lang. Ha? Ganun lang kadali ang pagbablock sa'yo. Ha? Kasi, tanga ka eh. O, bobo ka. Ha? Dahil tanga ka, ito, may mensahe sa'yo si Atty. Larry Gadon. Ha? Sa mga tangang kagaya mo. Yung mga putang ina, mga hindot na mga putang ina, mga tangang ina, mga putang ina, hindot na, mga putang ina nyo! Inyo na mga putang ina nyo! Mga bobo kayo, mga tang inang hindot kayo, mga putang ina nyo! Mga putang ina nyo! Kaya kayo mga putang ina nyo! Mga hayop na yan eh! Mga bobo! Ganyan kayo kainutil. Ha? Alam nyo guys, ang sabi ko naman sa inyo, hindi ako susuporta sa kawatan. Okay? Hindi ako mangangampanya sa may mga record ng pagnanakaw. Oo. Lalo na yung mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ay, nako po! Diyos ko, hindi na. Ha? Wala akong pakialam kung malakas yung BBM ninyo. Ha? Wala akong pakialam. Ha? Hindi ko kailangan ng maraming viewer. Ika nga. Ha? Ito guys. Ha? Total, walang ini-endorse si Pangulong Duterte na kandidato. Ha? Walang dinadala si Pangulong Duterte na kung sinong presidential candidate. Sa ngayon, wala pang di pinupost. Ha? Kahit sabihin ng iba. Ha? Kahit sabihin ng iba mga kaibigan ko, bakit itong iboboto mo ninyo? Bakit ito susuportan mo? Yan, pakialam ninyo. Ha? Alam nyo kung sinong kandidato ko ngayon? Na aking nakikita? Ha? Kahit medyo may pagkagarapan ang pananalita? Ha? Alam nyo kung sino? Bagong muka. Bagong henerasyon. Ha? Wala akong pakialam sa opinyon ng iba. Ha? Lahat tayo may karapatan. Alam niyo kung sinong iboboto ko pagka-presidente ngayon? Isko Moreno. Isko Moreno ako. Yan ang kandidato ko sa pagkapangulo. At least, yung mama, bata pa. Bagong sibol. Yan ang aking kandidatong dadalahin sa pagkapangulo. Yan ang ikakampanya ko. At higit sa lahat, guwapo pa naman si Isko Moreno. Yan ang aking ikakampanya sa pagkapangulo. Walang iba. Pero ang aking vice-presidente, Sara Duterte lang. Sara, Isko at Sara lang ako. Other than, wala na. Oo. Yun ang aking kandidato. Itotal, umatras si Senator Bongo. Sino pa dadalhin kong presidential? Wala. Di Sara at Isko Moreno tayo. Kayo, bahala kayo guys kung kanino kandidato kayo. Pero, kung gusto natin ng pagbabago, doon tayo sa bagong mukha. Sa bagong mukha tayo. Huwag tayo, alam nyo guys, maging matalino tayo. Huwag tayong pumili ng mga kawatan. Huwag tayong pipili ng kawatan. Naku po, kawawa ang ating bansa. Kawawa ang bansa. Kawawa ang bansa ang Pilipinas sa mga kawatan. Alam nyo guys, kahit naman anong kandidato nyo, BBM, wala akong pakialam. Patunayan ninyo sa eleksyon. Ang tunay na suporta, hindi sa social media. Hindi dinadaan sa social media. Sa balota, isinusulat yan. Sa balota, isinusulat. Hindi sinasabi yan sa comment section. Ang pag-unlad ng bayan, hindi dinadaan sa karaban. Dinadaan yan sa pagpapaliwanag kung ano ang gagawin niya sa ating bansa. At higit sa lahat, ang nakikita ko po, alam niyo kung bakit ako mag-iisko Moreno? At least yung mama, medyo sariwa pa ang utak eh. Bata-bata pa. At higit sa lahat, ang
ang isang Isko Moreno nanggaling sa mahirap na nagsumikap para umasenso. Hindi siya anak ng isang magnanakaw na politiko. Di ba? Ganun ang politika sa bansa natin. Maaaring noong nakaraan magkaaway kayo. Maaaring ngayon magkakampi kayo. Kinabukasan, iba na naman ang ano ninyo. Ganun lang. Ngayon, kung kayo ay BBM, ang sinasabi ko naman ng mga PAS, guys, malinaw naman ang sinasabi ko, di ba? Ako po ay solid administration. Okay? Ang page kong ito. Okay? Solid ako. Hindi kay BBM. Ganun lang po yun, guys. Kung ayaw ninyo sa akin dahil ibang kandidato ko, guys, pwede na po kayong lumayas dyan. Magkanya-kanya tayo. Kanya-kanya. Wala naman tayong pilitan dito eh. Di ba? Dito nga ako natatawa eh. Iba may nagagalit sa akin yan mga BBM, supporter. Pero, pumupunta kayo sa live ko. Di ba? Nagsusumiksik kayo rito sa mga live streamer ko. Di ba? Hindi ko naman sinabi puntahan nyo ako rito. Di ba? Di ba? Bakit kayo pumupunta rito? Di ba? Bakit pumupunta kayo dito? Ano bang meron dito? Nawalas doon sa ibang kapartido yung vlogger. Ba't hindi kayo pumunta doon? At least, doon sa mga kapartido yung vlogger, mga kauring nyo yan. Di ba? Di ba? Di ba? Batang-bata pa pwedeng mabago ang ugali, balingbing. Alam mo, Pids, Paswored, bago ka makisawsaw dyan, bago ka makikawa na nung sasabihin mo dyan, patunayan mo na ikaw ay totoong account. Kasi, alam mo, nakikita ko yung profile mo, amoy lupa ka na, gurang ka na, malapit ka na rin mamatay. Di ba? Baka kunin ka rin ni Satanas. Di ba? Ito isa pa. Di ba? Baka mamatay ka na. Sana nga mangyari yon para naman makakapi ako sa burol mo. Para makakapagkapi ako sa burol mo. Tayo, demokrasya tayong bansa. Kanya-kanya tayo kung sinong gusto nating suportahan. Kanya-kanya tayo kung sinong kandidato. Naturingan tayong demokrasya. Di ba? Ngayon, kung bibihim ka, magbibihim ka dyan. Di ba? Pero, wala kang pakialam kung sino ang aking kandidato. This is my choice. Okay? Not your choice. Putang ina mo ka, English yan sinasabi ko. Pinag-aralan ko yung salitang, this is my choice. Pinag-aralan ko ng 10 taon kong pinag-aralan yan. Bago ko nasabi, this is my choice. Tang ina ka. Yung titi mo, hindi na nga tumitigas. Gaganyan-ganyan ka pa, putang ina mo ka. Kaya ngayong asawa mo nagpapakantok doon sa kabilang kanto eh. Dahil tanga kang matanda ka. Di ba? Hanggang social media, nanonood ka lang, putang ina mo ka, di mo naman magawang mag-live. Ihong dirupot kang putang ina ka. Katulad ng kanyang ama, matilog at sincero, yan ang kanyang hinanda. Pinuon niya itong napagbago, kahit yung mga... Yes! Tangina, bakit ako magbubungbong? Doon na lang ako kay Isko Moreno at si Isko, bata-bata pa ng konti. At higit sa lahat, ay napanood ko rin yung mga dati niyang pelikula. Di ba? At least, alam nyo guys ito nung ako'y nahuli, nung June 23, 2021, alam nyo si Yorme, hindi man lang ako pinagalitan, hindi man lang ako inano. At take note,
kasong ipinail sa akin noong June 23 na pagkaka-aresto ko, wala pong kinalaman si Isko Moreno ron. Old case ko ho yun. Ha? Ikaw walang problema sa'yo. Ikaw, maayos ka naman nagko-comment. Okay ka lang. Okay lang yan. Okay lang yan. Comment ka lang dyan. Right mo yan. Kasi, alam nyo, kaya ako nagagalit sa ibang mga nagko-comment nang wala naman sa lugar. Diba? Yung para bang karapatan ko yung kandidatong to, bibirahin ako. Mga ganun ba? Para ba pinapakita? Ikagaya nito. Ni Akumi, ngayon ko lang napansin ang pangalan niya. BBM solid siya. Pero, hindi niya ako kinukontra. Diba? Hindi niya ako binabasag. O, pakikialaman ko ba yung comment niya dyan? Hindi. Nire-respeto ko. Nire-respeto niya rin yung comment ko eh. Sinasabi ko. O, ganun lang. Pero kung ayaw niyo pong masakta sa mga sinasabi ko at ayaw niyong marinig yung mga sinasabi ko laban sa kandidato niyo, huwag kayong pupunta dito. Di ba? Nang hindi tayo nagkaawayan. Nang hindi tayo nagkakabastusan. Di ba? Nang maiwasan natin yan. Di ba? At least guys, ito, babalik ako kay Isko Moreno. Alam nyo guys, yung kay Isko, wala po kaming naging problem ni Isko. Ha? Nung ako'y nakaditing doon, pwede niya akong yariin. Pwede niya akong pasaktan doon. Pero wala pong nangyaring ganun na pananakit, walang ganun ang pangyayaring pangaharas. Bagkos, maayos ang naging trato sa akin ng mga tauhan niya, ng PNP. Kasi ang PNP ng Manila, under ng local government yan. Maayos. Now, bakit pa ako kukuha ng ibang... Ako, Bongo ako. Sulit ako kay Bongo. Pero ba't umatras yung mama? Hindi naman natin pilitin na huwag umatras. Karapatan niya yan. Sabi naman ni Senator Bongo, nakapagmuni-muni siya. Oh, now, wala pang announcement si Pangulong Duterte na si Isko ang dadalahin. Ba't ako? First God ang aking dadalahin. Isko Moreno ako. Ha? At yung pagbakbak ko kay Isko noon, yun ay base sa mga naging pahayag niya sa admin. But alam nyo guys, kahit ano man ang sabihin natin, lahat naman tayo pwedeng magbago ng pananaw eh. Ha? Pwede tayong ma-change ang ating utak eh. Ika nga eh. Di ba? Matagal pang eleksyon, May pa. Lahat yan ay pwedeng mabago. Ha? Pero tandaan po natin, mag-isip tayo ng mabuti bago tayo bumoto ng isang kandidato. Ha? Kung talagang mahal natin ang bansang Pilipinas, mahal natin ang inang bayan, ipagkakatiwala ba natin sa isang may record ng katiwalian? May record na hindi nagbabayad ng tamang buwis? Ha? Ang dapat niyang gawin ng COMELEC, ha? Magsalita na ang COMELEC kung ano ba ang kahihinatnan ni BBM, ha? Nang hindi umaasa ang mga tao sa kanya. Ha? Dapat ilabas na ng COMELEC. Ewan ko kung ano ang problema sa putang inang mga taga-COMELEC na to, bakit hindi pa maglabas eh. Di ba? Dapat ilabas na kung i-disqualify ba yung mama o hindi. Ha? Dapat ilabas na yan eh. Ha? Dapat ilabas na. Tandaan po natin guys, huwag tayong boboto ng kawatan. Ha? Tangina guys. Tangina talaga. Nakausap na tayo. Ha? Nakasulong na tayo. Ha? Umunlad na ang ating bansa. Nakakita na tayo ng maganda. Ang sabi nga, sulong pa. Lunsod Dasmariñas. Susulong pa. Sabi nga sa kanta ng Dasmariñas. Di ba? Kaya guys, maging tayo. Maging matalino.